gabi sa tanan ug karong gabi una ay padayon natong tun-an ang pulong sa Ginoo kung saan atong pagatun-an ay ang John chapter 10 verses 22 to 30 kung saan kini ay naghulagway sa atong Ginoong Kristo ang tinuod nga Kristohanon. Ang bansang Pilipinas kung atong tan-awon ay murag usa man siguro ni sa unang na ilhan nga Christian country sa Asia, pero kung atong tan-awon din sa pulong sa Ginoo dinhi iyang ipakita ang hulagway sa tinuod nga Kristohanon dahil dunay mga Kristohanon nga parang professing Christian lang o dili gakita ang kinabuhi sa atong Ginoong Kristo sa ilang pagkatao. So ang New Testament nga written word of God pinaagi sa atong Ginoong Hesus ug sa iyang mga apostles naghulagway sa nagkadaiyang disciples or not disciples outlook nga dapat maangkon sa bawat Kristohanon. So dinhi gihulagway gid sa atong Ginoong Kristo kung unsa ba sa iyang point of view ang tinuod nga Kristohanon kung saan ang Kristohanon ay gikan sa word nga Christ or Christian. Christ. Diha nagikan. Dinhi sa John chapter 10 verses 22 to 30 gipakita gid dinhi sa atong Ginoong Kristo kung unsa ang tinuod niyang mga disciples or mga tinun-an. Ang John chapter 10 mao ang pagtatapos sa public ministry sa atong Ginoong Hesus. O sa following chapters sa the book of John or the Gospel of John, kini ay nag-focus primarily sa pagtudlo sa atong Ginoong Kristo sa iyang mga disciples, dili na sa public nga buluhaton sa atong Ginoong Kristo, kung dili gi-focus niya sa iyang mga apostles, especially ang 12 apostles. So kung atong tanawon unsa ba ang hulagway sa mga dili tinuod nga mga Kristohanon according to the Lord Jesus Christ. Unang-una sa John chapter 10 verses 22 to 25 makita nato din nga ang dili Kristohanon ay gahagito nila ang Ginoo kay wala man sila'y pagtuo kaniya. Sa ilang mga batasan, sa ilang mga sinultian o sa ilang binuhatan, ilang para bang ilang gahagiton ang atong Ginoong Dios o ang atong Ginoong Kristo tungod lagi kay wala man sila insaktong pagtuo kaniya. Makita nato dinhi karon kung unsa ba ang kahulugan sa insaktong pagtuo or disciple tinun-an sa atong Ginoong Kristo. Matod pa sa John chapter 10 verse 22, now it was the feast of dedication in Jerusalem. So, kung ano yung fiesta sa dedication, and it was winter. So, sa binisaya ni siya, I think tugnaw daw. Tugnaw nga mga panahon. Kana nga mga bulana or mga bulana nga kung saan natunong ang feast of dedication. And Jesus walked in the temple in Solomon's porch. So, lakaw siguro ang atong Ginoong Kristo. Sabi ang ibuhat basta ang giingon din siya ay nagalakaw. Jesus walked in the temple in Solomon's porch. Then the Jews surrounded him and said to him, so gialirungan siya sa mga Hudiyo, especially kini nga mga Hudiyo ay mga religious leaders. Og nag-ingon sila, how long do you keep us in doubt? So, gaano kadugay daw nga dili gaano kadugay nga dili niya i-reveal ang klarong-klaro gid ang iyang kaugalingon sa atong Ginoong Kristo. Matod pa din how long balikon ko sa pagbasa, how long do you keep us in doubt? If you are the Christ, tell us plainly. Jesus answered them in verse 25, I told you, and you do not believe. The words that I do in my Father's name, they bear witness on me. So kung atong tan-awon, kini nga mga
tawhana, klase nga mga tao ay parang kayang-kaya nila ang atong Ginoong Hesus sa ilang sinultian. They challenge the Lord sa ilang gusto nga mahitabo. Of course, gihimo nila kini kay dili man sila tinuod nga iyang mga disciples. Sad to say, nga naa usay mga Kristohanon, daghan nga mga Kristohanon sa atong kapanahonan karon nga matod pa nila sila ay dibutong Kristohanon o dibuto sa ilang religion nga ingon niini ang ilang gabuhaton sa atong Ginoo bisan nakita na nila ang iyang pagkamaayo sa ilang kinabuhi. Kung atong tan-awon pa sa malalim nga pag tan-aw ang atong gibasa nga verse, it sounds innocent ang pangutana ni ining mga tawhan na mahitungod sa Ginoong Hesus. Hopefully, they want to know who He is. Kinsa ang atong Ginoong Hesukristo para sila mutuo kaniya. Pero ang spirit behind their questions ay dili ingon niini kung dili para doon na sila ground to condemn the Lord Jesus Christ. O kining mga tawhana, mao ni sila ang mga tao, kauban ni silang mga tawhana sa nagpalansang sa atong Ginoong Kristo. Maulagi na ngagingon ko nga nangita lamang sila og kapasikaran or ground para ilang i-condemn ang atong Ginoong Kristo, para makit ang ginila nga dunay sayop ang atong Ginoong Kristo. So, unsa ba ang hulagway sa mga dili tinuod nga mga Kristohanon according to Jesus? Number 2, ikaduha. Verse 26 ng John chapter 10. Matod ba nini? But you do not believe, matod pa sa atong Ginoong Kristo ni aning mga tawhana, but you do not believe because you are not my sheep, as I said to you. Dili daw sila mutuo dahil dili sila tupa or tinunan or disciples sa atong Ginoong Kristo. So, madaling sabi, dili sila mutuo sa Ginoong Hesus kay dili man sila iyang mga tinunan. So, maling hulagway sa dili tinuod nga mga Kristohanon, wala sila pagtuo sa atong Ginoong Kristo. Ngano man, dahil dili nila gatunan kung kinsa gayod ang atong Ginoong Kristo. Balikon ko ang verse 26 ng John chapter 10. But you do not believe because you are not my sheep, as I said to you. Gifix na nila ang ilang kaugalingon nga dili mutuong tinud-anay sa Ginoong Hesus bisan sa ilang nakitang mga milagro. Dahil ang context nining John chapter 10 verse 22 hanggang 30 sa atong ginatalakay karon ay mahitungod sa pag-ayo sa dunay giayo ang atong Ginoong Kristo nga buta man siguro. Nagmilagro siya, dunay iyang gimilagruhan dinhi. Pero ang iyang audience ay wala gid sila magtuo nga tinud-anay gyud. Gani ang sumunodani ay matod pa nila nga ang iyang gahom daw, ang iyang pagpangayo ay pangpangayo sa mga masikiton ay gikan sa yawa ni Beelzebul. So, gipix na nila ang ilang kaugalingon nga dili mo toong tinudanay sa Ginoong Hesus bisan sa ilang nakitang mga milagro nga kung saan gipakita sa atong Ginoong Kristo para mutuo sila nga si Jesus Christ, si Jesus Christ ay siya ang Christ nga ilang dugay na nga gihulat sa mga Hudyo, Israelites. In spite sa overwhelming evidence that Jesus is the Messiah, they refuse to believe. They intentionally not to believe sa atong Ginoong Hesukristo. Daghan na kayong ebidensya mahitungod sa atong Ginoong Hesukristo nga gipakita niya, pero intentionally kining mga tawhana ayaw gyud nilang mutuo sa atong Ginoong Hesukristo. Mao kini ang klase nga sala nga dili mapasaylo sa Ginoo. Dahil na nagipakita na sa Ginoo pero ayaw gid nilang mutuo. Sala nga dili mapasaylo sa atong Ginoong Hesukristo o sa atong Ginoong Dios. So, dunay mga sala nga di mapasaylo. Number 1 na niini ay ang sala nga dili ipangayog pasaylo sa atong Ginoong Dios. Dahil kung ipangayo natog pasaylo ang atong sala sa atong Ginoo, siguradong
pasayloon kita niya. Pero kung dili nato ipangayo pasaylo, dili sab kita pasayloon. It needs humility to ask forgiveness sa atong mga nabuhat nga sala sa atong Ginoong Dios ug ngadto isab sa mga tawo nga atong nabuhatan. Matod pa sa Matthew chapter 12 verse 30 to 32, ang dili dapig kanako batok gayud kanako. So klaro kay ni nga giingnan sa atong Ginoong Kristo ang iyang audience nga kinsa man ang dili dapig kanako ay batok gayud kanako. Og ang dili motabang kanako pagtigom nagpatibulaag lang. So wala ay alternative mahitungod sa atong Ginoong Kristo. Kung ikaw ay tinudanay nga Kristohanon, kailangan musunod ka kaniya sa iyang gusto nga niya nasulat sa iyang written word para dili ka bato kaniya. So walay alternative ni siya, walay closing kung dili dito ka ba sa pagsunod o dinhi ka ba sa dili mosunod. Verse 31. Tungod niini sultihan ko kamo ang mga tao mapasaylo sa bisan unsang sala nila ug sa bisan unsang sulti nila nga daotan. Apan dili mapasaylo ang mga nagsultig daotan batok sa Espiritu Santo. Nganong nasulti man ni sa atong Ginoong Kristo dahil nga ang mga tao o ang mga religious leaders ay nakakita na sa milagro nga grabe nga mga milagro nga iyang gibuhat, pero nakafix ang ilang kasing-kasing nga dili gid sila motuo sa atong Ginoong Kristo. Munang bisag naa na daghang kang ebidensya, dapat silang mutuo, ang ilang choice dapat ay mutuo lang, pero ayaw gid nilang mutuo dahil sa garbo, dahil sa ang opposite sa humility ay pride. Verse 31, verse 32. Ang magsultig daotan batok sa anak sa tao, batok kay Jesus Christ, mapasaylo apan ang magsultig daotan batok sa Espiritu Santo, dili gayud mapasaylo karon o bisan kanusa. Nganong dili man mapasaylo? Dahil mogahi ang ilang kasing-kasing o dili gayud sila mangayog pasaylo sa atong Ginoong Dios. Matod pa sa atong Ginoong Dios through Apostle John, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us and cleanse us from all of our unrighteousness. Ibig sabihin, ang kasalanan nga dili mapasaylo, ang kadtong kasalanan nga wala ipangayog pasaylo. Ang problema nini mga tawhana is not intellectual ignorance but spiritual ignorance. They are spiritually blind. Nganong spiritually blind na sila tungod sa ilang garbo. Tungod kay ayaw nilang tanggapin nga nagkamali sila. Ayaw nilang musunod sa atong Ginoong Kristo. Dahil alam na nila nga alam nila ang teaching sa atong Ginoong Kristo nga mga tinuod gayon, insakto gayon, pero lisod nila buhaton mo nang gi-fix nila ang ilang kasing-kasing nato submit the Lord Jesus Christ and not to acknowledge Him nga ang iyang gipangtudlo ay tama gayon. John chapter 9 verse 39 mo ning giingon, mingon si Jesus, mianhi ako dinhi sa kalibutan aron hukman ang mga tao. So grabe ni. Ang mga nagaangkon nga sila butas sa kamatuoran, ayuhon nako aron sila makakita. So kadtong mga tao nga nagpaubos sa ilang kaugalingon nga sila ay buta sa kamatuoran, buta mahitungod sa atong Ginoong Kristo, buta mahitungod sa written word of God, ay matod pa dinhi ayuhon nako aron sila makakita. In contrary, matod pa sa atong Ginoong Kristo, og ang mga nagaingon nga sila dili buta, mao hinuon ang mabuta. Dahil sa pride munang daghang mga tao nga atong madunggan nga kung imbitahon nato sa pagtuon sa pulong sa Ginoo, moingon sila nga alam ko na yan, hibal-an ko na ang Bible kung unsa na Pero kung pangutan-on mo ang mahitungod sa
pulong sa Ginoo ay wala gid sila alam. Muning proud, muning spiritual pride, ma, ma, pride chicken gid sila kung ah, dili sila magpaubos o magpasakop sa atong Ginoong Kristo through His written word. So unsa ba ang hulagway sa tinuod nga Kristohanon according to the Lord Jesus Christ? Opposite, in contrary sa mga tao nga professing Christians, unsa ba ang hulagway sa tinuod nga mga Kristohanon? Number one, according to John chapter 10 verse 27 sa atong text, gapamati siya sa tingog sa Ginoo through His written word o kini iyang ginatuman. Unang-una, information kailangan mahibalan niya bago niya matuman. Kaya kung dili niya mahibalan, paano niya pagtuman, paano niya pagbuhat sa mga butang nga wala niya nahibali, dapat niyang mahibalan. So mahibalan lamang ng usa ka tawo ang kabubuton sa atong Ginoong Kristo, sa atong Ginoong Dios through His written word nga naa nasulat sa Bible. Matod pa din sa verse 27 ng John chapter 10, my sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. Ang iyang mga disciple daw, ang iyang mga tinunan, nagapamati siyang tingog, og sila ay nagasunod kaniya. Sa madaling sabi, ginapamatian nila ang written word of God sa atong kapanahonan karon, og sila nagasubmitar niini. Matod ko pa kanina, paano makasubmit ang usa ka tawo sa pulong sa Ginoo kung wala kini niya nahibali. So dapat yon naa ang pulong sa Ginoo giingon sa atong Ginoong Kristo, sa atong Ginoong Dios nga istadihan gid ang iyang pulong para careful ang usa ka tawo to obey His commandments. So gipakita sa Ginoong Hesus ang atong walang kakayahan to save ourselves unless hatagan kita abilidad nga madunggan nato ang iyang tingog. So sa kapanahunan sa atong Ginoong Kristo, ang tingog sa atong Ginoong Kristo ay audible voice yun, ang iyang tingog yun. Pero sa atong kapanahunan karon ang atong Ginoong Kristo ando na sa langit, pero gibilin niya ang iyang kabubuton through His written word. Dili gid ta mo sipiat sa pagsunod sa atong Ginoong Kristo, sa atong Ginoong Dios kung ang iyang written word mao'y atong ginasunod. Pero kung atong ginasunod ay ang mga sabi-sabi lang sa mga tao, mga propita baka na o unsa ba, mga self-proclaimed prophets diha o ang ilang mga feelings, ay delikado gina. Naa ang written word sa atong Ginoong Kristo nga gusto niya nga ipasunod sa iyang mga tinunan, mga disciples. Munang tawag nga pag tinawag nga tinunan, learner sa atong Ginoong Kristo, disciple ni Jesus Christ, learner ni Jesus Christ. So paano ba siya nahimong learner sa atong Ginoong Kristo? Ang usa ka tawo kay gitun-an niya ang pulong sa Ginoong Kristo, is written word nga naa sa Biblia para may apply kini niya o aron ma-transform ang iyang pagkatao sa gusto gyud sa atong Ginoong Kristo. Naan may mga sabit, magkamali man siya, pero at least nahibalaan niya nga ang atong Ginoong Dios, God of the second chance, kung magkamali siya, magpaubos lang siya sa iyang kaugalingon o mangayog pasaylo sa atong Ginoong Dios nga iyang nasaypan. So, unless hatagan kita sa abilidad sa atong Ginoong Dios to hear His voice, to understand His written word, ay pa nato masunod ang atong Ginoong Diyos. We will not be able to hear it. Kailangan nato ang divine nga katabang sa atong Ginoong Diyos. Dili nato kaya. Matod pa sa atong Ginoong Kristo, apart from me, you can do nothing. Nga kung ang usa ka tawo wala makakabit, walay relasyon sa atong Ginoong Kristo, ang spiritual nga mga butang dili gid niya kayang buhaton. Sablay gid siya. Atong una-unaon nga wala gyud tay mahimo apart from Jesus Christ to receive salvation nga siya lamang ang makahatag niini. Nayuban nga abi nila nga nagsimba sila sa dagkong mga simbahan, abi nila nga naka-fellowship sila sa mga sikat nga mga tao kay dagko lagi nga simbahan, pero
ang ilang pag-uban-uban sa mga Kristohanon nga matod pa nila mga sikat, nagsimba sila sa mga simbahan nga mga patsada nga mga building, mga dagko nga simbahan, pero dili na ang makaluwas kanila. Ang makaluwas kanila ang atong Ginoong Kristo lamang. Ang pangutana, could Lazarus raise himself from the dead? Nung ang si Lazaro nga namatay, siya ba ang nagpabangon, nagbanhaw sa iyang kagalingon? Dili ang atong Ginoong Kristo. Can a blind and dead sinner give himself sight and life? Dili yun. Only ang atong Ginoong lang, Diyos lang yun. Ang atong Ginoong Kristo lang yun. Sa Lazarus, si Lazarus nga igso ni Martha ug Maria, makita nato ni sa John chapter 11. Diya nato makita. Kining blind man nga giayo sa atong Ginoong Kristo, John chapter 9, makita nato ni siya, mabasa nato siya. Only God can save us. Walay religion, walay sino man, kung dili ang atong Ginoong Diyos lamang, kung kita dunay pagtuo sa atong Ginoong Kristo. Ang tingog sa Ginoo sa atong kapanahonan karon, matod ko pa kanina, mao ang yang written word nga anaa sa Bible. 100% dili gyud ka masayop, dili gyud ka masayop kung pamatian nato ang Bible og sundon kaysa mamati ka sa imong kaugalingong feelings o propesya baka sa mga Kristohanon nga self-proclaim as prophet. Mao ka nang gisugod gyud sa atong Ginoo nga tun-an ang iyang written word ug ikinabuhi kay pamatian kaysa mamati sa mga prophet. Nadaghan kayong mga sablay kanong nga mga propeta. Matod pa ni Sadho nga gabalik-balik lang daw siya sa langit dahil gaatin siya sa council sa Ginoo. So mga grabe, pero nung unang una ba tong pagparilik ni Trump sa last 2016 ba to, nga gitangnaan niya nga ma-re-elect si Trump. Kaso lang wala man na-re-elect si Trump, si Biden man ang nahimong presidente ng panahon na. So sablay kaayo ang iyang propesya. Muna nga delikado mo mamati sa mga self-proclaimed prophet, kay kung sa Old Testament pa kana mga klase nga mga propeta ay gibatunan na, gipatay na naa. Matod pa sa written word of God, kung mosablay ang usa ka propeta sa iyang gitagna, ibig sabihin sa iyang kaugalingon lamang, tapos giklaim niya nga gikan kini sa Ginoo, pagabatuhon siya sa mga Israelita sugo sa atong Ginoong Dios in the Old Testament. So 100% gyud nga way pagkasayop kung ang pulong sa Ginoo lamang ang atong pagasundon. Sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 19 to 21, muning giingon ni Apostle Paul, guided by the Holy Spirit, ayaw ninyo santa ang buhat sa Espiritu Santo. Don't quench the Holy Spirit. Ayaw santaa sa Binisaya ang buhat sa Espiritu Santo. O ayaw ninyo tamaya ang mensahe nga gikan sa Dios. Apan kinahanglan susihon ninyo ang tanan kung tinuod nga nagikan kini sa Dios. So na ay mga preacher nga believe kaayo ang believe kaayo kita. So tan-aw nato nga ang iyang gipang preach ay gikan ba sa pulong sa Ginoo, basig dili nagikan sa pulong sa Ginoo. Mo nang ingon ang Ginoo to Apostle Paul, kinahanglan susihon ninyo ang tanan kung tinuod nga nagikan kini sa Dios. Muning gihangaan, muning hinangaan ni Apostle Paul ang mga Berean Christians dan Thessalonian Christians, dahil nung siya ay nagatudlo sa mga Bereano nga mga Kristohanon, sa pag-uli daw sa mga Bereano, ilang gigitan-aw ang written word of God kung tinuod ba gyud ang istorya ni Apostle Paul. Mo nang ang tan-aw ni Apostle Paul sa ila ay noble Christians. 2 Corinthians chapter 13 verse 4 mo ning gingon, susihan ninyo ang inyong kaugalingon. So dapat yun i-taste gid nato, ato yung dunag yoy tawag ani evaluation.
evaluate gid nato ang atong kaugalingon. Matod ba dinhi, susihan ninyo ang inyong kaugalingon kung tinud-anay ba ang inyong pagtuo kang Kristo. Ibig sabihin, dunay mga dili na tinud-anay ang ilang pagtuo kang Kristo. Manang gisagis, gisugo sa atong Ginoong Dios nga i-evaluate nato ang atong kaugalingon kung anaa pa ba kita sa pagtuo sa atong Ginoong Hesukristo. Balikon ko, susihan ninyo ang inyong kaugalingon kung tinud-anay ba ang inyong pagtuo kang Kristo. Dili ba nasayra naman ninyo nga si Kristo Jesus anaa kaninyo? Gawas kung dili kamo tinuod nga mga tumutuo o Kristohanon. So doon ay mga professing Christian mo nang atong gitalakay karon na unsa ba ang hulagway sa tinuod nga Kristohanon o sa dili tinuod nga Kristohanon. Ang tinuod nga Kristohanon ay namati sa pulong sa Ginoo o gina-apply niya kini. They follow Him, they follow the Lord Jesus Christ. Ikaduha, unsa ba ang hulagway sa tinuod nga Kristohanon according to the Lord Jesus Christ? Dili sa according sa kinsa man ang mga pastor diha o kinsa man, according to the Lord Jesus Christ. Ikaduha, gihatagan kini sa Ginoong Hesus og kinabuhing dayon. So muning reward sa usa ka Kristohanon dahil siya ay mituo sa atong Ginoong Hesukristo ug nagasunod sa atong Ginoong Hesukristo. Matod pa sa John chapter 10 verse 28, matod pa sa atong Ginoong Hesukristo sa iyang audience nga Muslim mga Pharisees and expert of the law, teachers of the law, maning giingon niya, "And I give them eternal life, and they shall never perish, neither shall anyone snatch them out of my hand." So gihatagan daw sa atong Ginoong Kristo ang iyang mga disciples, ang iyang sheep sa eternal kinabuhing dayon. Muna iyang gingon, isa sa pinaka-importante nga reward sa atong Ginoo kanato nga iyang kanato ay nga tinuod nga mga Kristohanon ay ang iyang kinabuhing dayon nga anaa sa Ginoong Hesus. Munang kapatsada, dahil ang atong Ginoong Kristo lamang ang nangako nagpromise niini nga sigurado gid nga ang usa ka followers niya nga matinumanon sa iya, matinud-anon sa iya ay dunagayoy kinabuhing walay katapusan. Kauban ang atong Ginoong Dios, kauban ang atong Ginoong Kristo in His new heaven and in His new earth. Jesus gives to those who are His sheep, iyang mga tinunan. Those who believe are given a gift that can never be earned. Ang regalo sa atong Ginoong Dios sa ato, dili ni nato siya ma-earn, saba basta ma-earn, kung dili kini ay gift, dahil gift ito dahil regalo ito. So paano mo ba trabahoon ang usa ka regalo nga eternal life? Dili nato kini ma-earn, mga mao kini ang eternal life. Opposite ang mahitabo nini for those who do not believe. Eternal death ang ilang destiny. Muna nga ang usa ka Kristohanon, siya ay madasigon, siya ay naningkamot sa pagtinud-anay sa atong Ginoong Kristo, pagpamuhat sa atong Ginoong Kristo. Giampingan niya iyang pagkatao nga dili magkasala sa atong Ginoong Kristo, not to earn eternal life, but because he have already eternal life, dahil gatagan na siya sa atong Ginoong Kristo, kailangan nga ipakita niya kini sa iyang kaugalingon. Kailangan nga muresulta kini, dili muresulta kini sa maayong mga butang, maayong pananalita. Musipyat man usahay, pero yun nga at least nakahibalo siya kung paano siya mobalik, kung paano siya musunod sa atong Ginoong Diyos, sa atong Ginoong Kristo, nga ikalipay sa atong Ginoong Kristo. So ang opposite niini sa dili niya tinunan, dili disciples sa atong Ginoong Kristo ay to those who do not believe, eternal death ang ilang destiny. Ang tinuon nga Kristohanon will never be separated from God, ug mo enjoy siya sa presence sa atong Ginoong Kristo nga puno sa grasya, puno sa kugma, nagpakamatay siya alang kanimo ug kang nako, pero dili tanan masama niya ngadto sa iyang lugar nga giandam kanato
sa iyang langit dahil dunay requirements. Ang requirements ay kailangang mutuo ka, magpakumbaba ka, mutuo ka sa atong Ginoong Kristo sa imong pagtuo, makita kini sa imong maayong binuhatan, mo resulta kini sa imong maayong binuhatan. So, pero ang dili Kristohanon will be cut off from God forever. Dili niya mahibalaan og masinatian, maeksperiensyahan ang abundant life nga gisaad sa atong Ginoong Hesukristo. 1 John chapter 5 verses 11 to 13 mao ning giingon sa atong Ginoong Dios, sa atong Ginoong Dios kay Apostle John, John the Beloved. And this is the testimony. So mao daw niya ang testimonya sa atong Ginoong Dios, that God give us eternal life. Ang atong Ginoong Dios nagahatag og kinabuhing dayon, and this life is in His Son. Og kining kinabuhi anaa sa atong Ginoong Hesukristo. 1 John chapter 5 verse 11, verse 12. Whoever has the Son has life. Whoever does not have the Son of God does not have life. So katong mga tao daw, katong mga Kristohanon nga anaa ang atong Ginoong Kristo sa ilang pagkatao nga nagresulta sa maayong binuhatan, makita ang tinud-anay gayud nga pagka-Kristohanon sa iyang sinultian, sa iyang binuhatan, dahil si Jesus Christ anaa kaniya, doon na sa relasyon kay Jesus Christ, nagapuyo kaniya ang Diyos Amahan, ang Espiritu Santo ug si Jesus Christ. Matod pa sa John chapter 14 verse 23, 1 Corinthians chapter 3 verse 16 to 17, nagpuyo kaniya ang triune God. Whoever has the Son has life, whoever does not have the Son of God does not have life. Matod pa din sa verse 13, I write these things to you who believe. Kinsa iyang gisulatan din kadtong mga tawo nga mituo sa atong Ginoong Kristo. I write these things to you who believe in the name of the Son of God, that you may know. Para mahibalaan nila, ibig sabihin ang iyang gisulatan din ni Apostol John, mga buhi nga mga Kristohanon. Para mahibalaan daw nila, mga buhi nga mga tao nga mituo kay Jesus Christ, para mahibalaan nila that you may know that you have eternal life. Nga ibig sabihin, buhi pa sila, na sila kinabuhing dayon. Pero kanang ang kinabuhing dayon, partial pa lang naa. Ang complete o full nga kinabuhing dayon sa pag-atubang na sa usa ka Kristohanon ngadto sa iyang Ginoo. Ibig sabihin, mi-graduate na siya ni ining kalibutana. So, pero mintras buhi pa siya, naa na siya eternal life. O kini nga eternal life, dapat dili kini madsira dahil kinahanglan nga ang magsustain ini ay ang iyang pagtuong ngadto sa atong Ginoong Kristo, nga dili gid siya mundang matod pa sa atong Ginoong Kristo, nga ang manatiling hanggang wakas ay siyang maliligtas. Manatili. Paano ba yung manatili? Manatili sa teaching, manatili sa atong Ginoong Kristo, dahil pag hindi siya nanatili sa atong Ginoong Kristo, ibig sabihin nagundang na siya, nag-backslide na siya, ug miundang na siya, wala na siya mutuo sa Christian teaching, o wala na siya musunod sa atong Ginoong Kristo. Continuous ang kinabuhing Kristohanon, walay undangay, walay backslider. So muna, balikon ko, whoever has the Son has life. Whoever does not have the Son of God does not have life. I write these things to you who believe in the name of the Son of God, that you may know that you have eternal life. 1 John chapter 5 verses 11 to 13. Unsa ba ang hulagway sa tinuod nga Kristohanon according to the Lord Jesus Christ? Pangatlo, walay makasakmit kanila o kaniya, kay gamhanan man ang Ginoong Dios nga nagapanalipod kaniya. Matod pa dito, matod pa din John chapter 10 verse 29 to 30, my Father who has given to me, is greater than all, and no one is able to snatch them out of my Father's hand. So walay bisag unsa pa diha, matod pa ni Apostol Paul, ang kamatayon, ang kalisdanan, maging si Satanas, dili makasakmit sa tinuod nga Kristohanon sa mga kamot sa atong Ginoong Dios, maliban lang kung kana nga Kristohanon
ay muundang na og mopahawa na sa kabubuton sa atong Ginoong Dios. Dili mamugos ang atong Ginoong Dios kung mopahawa ang usa ka Kristohanon sa kaniya. Muna nga ang atong pagsunod sa atong Ginoong Dios nga moresulta og maayong binuhatan, dili para ma-earn nato ang eternal life, kung dili misunod kita kaniya para dili madaot ang kinabuhing dayon nga gihatag niya kanato. Misunod kita kanya dahil mauni ang bunga, mauni ang resulta sa usa ka tawo nga mituo sa atong Ginoong Hesukristo. Anaa kitang mga tinuod nga Kristohanon sa proteksyon sa atong Ginoong Hesus. Siya gamhanan sa tanan sama sa Dios Amahan, dahil matod pa ni Jesus Christ, I and the Father are one. Kung paano gamhanan ang Diyos Amahan, mausab si Jesus Christ o ang Espiritu Santo nga nakig-uban kanato kanon nga mga buhi nga Kristohanon. Dili kita angayng mahadlo kung unsay mahitabo sa reward nga gisaad kanato sa Ginoo. Kay ang basihan niini dili man ang atong physical nga mga kusog, kung dili ang Ginoo mismo tungod sa atong hugot nga pagtuo kaniya. Dahil we follow the Lord Jesus Christ, maunang ang atong Ginoong Jesucristo nagapanalipod usab kanato. Matod pa sa 1 Peter chapter 1 verse 3, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, according to His great mercy, sa iyang grabe nga kaluoy, He has caused us to be born again to a living hope. What is born again? Mabuhay muli. Mag-resurrect or mabuhay muli kita sa usa ka buhi nga pag-asa. Unsa maning buhi nga pag-asa? Through the resurrection of the Lord Jesus Christ from the dead, to an inheritance that is imperishable. Masunod nato muning atong inasahan nga doon na kitay madawat sa atong Ginoong Dios. Undefiled and unfading cave in heaven for you, who by God's power, tungod sa gahom sa Ginoo, by God's power are being guarded, iyang gi-preserba, iyang gi-proteksyonan, being guarded through faith, pinaagi sa atong hugot nga pagtuo sa atong Ginoong Jesucristo. Paano maproteksyonan ang inheritance, ang reward nga giandam kanato sa atong Ginoong Dios? Pinaagi sa atong pagtuo kaniya. Who by God's power are being guarded through faith for a salvation ready to be revealed in the last time. Doon na nakitay kaluwasan karon, pero ang complete nga salvation nga atong madawat sa pag-atubang na nato sa atong Ginoong Dios. Wala na'y kasakit, wala na'y kamatayon, lunlon, kalipay na lang kauban ang atong Ginoong Dios, ang atong Ginoong Jesucristo. Sa Mark chapter 8 verses 36 to 38, matod pa dinhi, nangutana ang atong Ginoong Hesus. Unsa man ang makuha sa tao kung maangko niya ang tanan nga butang dinhi sa kalibutan, apan mawala ang iyang kinabuhi? Wala gayod. So nangutana ang atong Ginoong Jesucristo, siya ra usab ang mitubag nga walay makabaylo sa atong kinabuhi. Maangkon mo man ang tanang kayamanan sa tibuok kalabutan, kung mawala naman ang imong kinabuhi, wala gayud kay maikabaylo niini. Kay wala gayud siya ay ikahatag aron mabawi niya ang iyang kinabuhi. Mao ning mga priority sa mga walay relasyon sa Ginoo, nga ang ilang achievements maangkon nila ang kayamanan dinhi sa kalibutan. Matod pa sa atong Ginoong Jesucristo, dahil nakita na niya nga majority sa mga tao muni ang focus sa ilang kinabuhi, muni ang hinungdan nga nung nag-eskwela sila para grabe ang ilang maangkon para sa future nila, pero nagpasidaan na daan ang atong Ginoong Jesucristo. Unsa man ang makuha sa tao kung maangkon niya ang tanan nga butang dinhi sa kalibutan, kayamanan man, achievement man, o unsa man na honor man, apan mawala ang iyang kinabuhi, wala gayon. Kay wala gayon siya ay ikahatag aron mabawi niya ang iyang kinabuhi.
Kung ikaulaw ako o ang akong mga pagtulunan ni bisan kinsa niining panahona, din ang mga tao dautan og dili matinud-anon sa Dios, majority sa mga tao dautan og dili matinud-anon sa Dios, ikaulaw ko usab siya kung ako nga anak sa tao mubalik na. Pasidaani sa atong Ginoong Kristo. Kung ikaulaw nato ang pagtulunan, ang pulong sa Ginoo ay parang gikaulaw sab nato mismo ang atong Ginoong Kristo og sabi niya matud pa niya kanang tawhana ikaulaw usab niya sa iyang pagbalik atubangan sa iyang amahan nga nagadan-ag sa gahom sa akong amahan o kauban ko ang balaang mga anghel in his second coming muna ang pasidaan sa atong Ginoong Kristo. Ang Kristohanon nga matinud-anon sa iyang pagtuo sa Ginoong Hesus gains his life and in the process gains everything. Pero ang tao nga mopagahi gayud sa iyang kasing-kasing sa convictions sa Espiritu Santo loses everything including his life for eternity kay paingon man siya sa lake of fire. Silutan gayud siya sa Ginoo mo nang hinungdan nga dunay impyerno o duna usay langit. Ang matinud-anon nga nagasunod sa atong Ginoong Kristo sulod sa gingharian sa Dios sa iyang langit. Ng atong madunggan, final word nga atong madunggan sa atong Ginoong Kristo sa mga matinud-anon, will done, good and faithful servant. Ngunit sa mga tao nga mahadlokon mosunod sa atong Ginoong Kristo, dili matinud-anon, mga tao nga professing Christian o gi-reject gayud nila si Jesus Christ uban ang iyang pagtulunan, pahawa, daotan ug tapulan nga surgoon. Muna ang madunggan niya. There's no safety apart from Jesus Christ. There's only death and uncertainty. Muna nga makita nato ang hulagway nga gipakita sa atong Ginoong Kristo sa matinud-anon nga mga Kristohanon. Unang-una, nagapamati siya sa iyang fulong, sa iyang written word nga nasa Bible o iya kining ginatuman. Ikaduha, gihatagan ni Jesus Christ kitang mga tinuod nga Kristohanon og eternal life. Og ang ikatulo, bisan pa ang yawa, dili makasakmit ka nato, dili makailog ka nato sa kamot sa atong Dios Amahan. Maliban lamang kung kita mismo ang mupahawa sa kamot sa atong Amahan tungod kay lahi na napokus ang atong kasing-kasing, wala na mapokus sa atong Ginoo. Matod pa sa atong Ginoong Kristo sa Hebrew chapter 12 verse 2, fix your eyes on Jesus Christ, who is the author and the finisher of your faith. So maayong gabi sa tanan og salamat sa Ginoo dahil padayon kitang mga matinud-anon nga Kristohanon nagapamati sa tingog sa atong Ginoong Kristo through his teaching in his written word ug sa tanan nga nagatan-aw niini nga pagtulunan naway ang panalangin sa atong Ginoong Dios maanaakan niyo maging ang makatan-aw pa dahil padayon kining makita nato sa YouTube binisaya gayud masabtan gyud nato kay binisaya kayo sa YouTube sa akong personal channel nga ana sa YouTube Edwin Macahilos nga personal channel og mag-ampo ta Lord God salamat kay Ginoo sa katatapos namong pagtuon sa imong pulong o Lord God panalangin ni Ginoo ang tanan nga nagatan-aw og magatan-aw pa nini o Lord God. Bless them, O Lord God, according to their needs, Panginoon, and according to their faithfulness diya sa iyo, O Lord God. Salamat kay Ginoo. And the Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. O ang tanang mga anak sa Diyos, magaingong. Amen. 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 Mayang gabi sa tanan. Praise God.